Kabanata 10, Kayamanan at Karalitaan. Sa bahay ni Cabezang Tales, nakipanuluyan si Simon. Ito'y nasa pagitan ng San Diego at Tiani. Nagdarahop si Cabezang Tales, ngunit dala ng lahat ni Simon ang lahat ng pagkain at iba pang kailangan at 2 kabang mga alahas. Ipinagmalaki ni Simon ang kanyang revolver kay Cabezang Tales. Nagdatingan ng mga mamimili ng alahas, si Kapitan Basilio, ang anak na si Sinang at ang asawa nito. Si Hermana Pensyang mamimili ng isang singsing na brilyante para sa Berhen ng Antipolo. Binuksan ni Simon ang 2 maleta ng alahas, mga alahas na may iba't ibang uri, ayos at kasaysayan. Inilabas ni Simon ang mga bagong hiyas. Dito namili sina Sinang at iba pa. Siya raw ay namimili rin ng alahas. Ani ni Simon, tinanong ni Cabezang Tales kung may ipagbibili. Iminungkahi ni Sinang ang kwintas. Tinawaran agad ni Simon nang makilalang iyon nga ang kwintas na kasintahang nagmongha, 500 piso. O ipagpalit ng Cabeza sa alinmang hiyas na maibigan niya. Nag-isip si Cabezang Tales. Ani ni Hermana Pensyang ay di dapat ipagbili iyon dahil minabuti pa ni Julie ang pag-alila kaysa ipagbili iyon. Isinangguni raw muna ni Cabezang Tales sa anak ang bagay na iyon. Tumango si Simon. Ngunit nang nasa labas na ng bahay ay natanaw ni Cabezang Tales ang Friday at ang bagong gumagawa ng lupa. Nangatawanan pa iyon nang makita si Cabezang Tales. Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang asawa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid at nangagpatawan ng naglahi ang kanyang pagkalalaki. Bumalik ng bahay si Cabezang Tales. Sinabi kay Simon na di niya nakausap ang anak. Kinabukasan, wala si Cabezang Tales. Gayon din ang revolver na mag-aalahas wala sa kaluban at ang naroroon ay isang sulat at kwintas ni Maria Clara. Humingi ng paumanhin si Cabezang Tales sa pagkakakuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsapi niya sa mga tulisan. Pinagbilingan si Simon na mag-ingat sa paglakad sapagkat pag nahulog ang mag-aalahas sa kamay ng mga tulisan ay mapapahamak ito. Ani Simon, sa wakas ay natagpuan ko ang taong aking kailangan. Pangahas, ngunit mabuti nga ito marunong tumupad sa mga pangako. Dinakip ng Guardia Civil si Pandangsa. Natutuwa si Simon. 3 ang pinatay ni Cabezang Tales ng gabing iyon. Ang Friday, ang lalaking gumagawa sa lupa, at ang asawa nito ay nagkaroon ng madugong pagkamatay, putol ang liig at puno ng lupa ang bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na kinasulat ng Tales na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. Kabanata 11, Los Baños. Nangangaso ang Kapitan General, ngunit wala namang dumaraang hayop kaya sa huli ay napilitan itong bumalik sa bahay upang makapagpahinga at gumawa ng trabaho. Naglalaro sila ng bara, sina Padre Irene, Padre Sibayla at ang Kapitan General. Nagpapatalo naman ang mga praile. Panukala ukol sa armas. Pinahintulutan ang pagbili ng lahat ng hindi 6 mm armas di salon. Teacher sa Tiani, mareklamo daw ito at dapat suspindihin. Lahat daw ng hihingi ng tulong ay suspindihin, sabi ng Kapitan General. Proyekto ni Don Custodio. Magkakaroon ng mga eskwelahan nang hindi gumagastos ng 1 kusing ang pamalaan kung gagamitin ang mga eskwelahan ng mga sabungan kahit Lunes hanggang Biyernes lamang. Akademya sa Wikang Kastila. Sinabi ni Padre Sibayla na isa raw itong revolusyon sa Senado papel na pinagtatanggol naman ni Padre Fernandez, guro na Isagani.
at ni Padre Irene. Lumabas sa mga pangalan nila Makaraig, Isagani at Basilio sa usapang ito. Padre Camora, hindi daw dapat matuto ang mga Indio ng Kastila sapagkat pag marunong na sila, makikipagtalo na ito sa kanila. Dapat lamang sa mga Indio ay sumunod at magbayad. Hindi sila dapat makialam sa interpretasyon ng kung ano ang sinasabi ng mga batas at mga libro. Nalaman ni Padre Camora ang ginawang pagpetisyon ni Julie para sa paglaya ni Tandang Selo at tinulungan nito. These guys without video, paye. Ano? One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin ng mata. One smile, iba nang ibig sabihin. Di na friends ang tingin niya sa'kin. Everyday parating we're together every week. Palaging may sleepover. Ang tawag niya sa mami ko ay tita. Bakit ba di ko nun nakita until out of the blue? Ang feeling so true, bigla na lang sinabi sa akin that this guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. Bading na bading sa'yo.